Pero saan ba tayo disappointed, guys? Saan tayo disappointed? Ako dito, ako masyadong disappointed, guys, oh. Dito, sandali ha. Kasi, ang laki ng ano ko dito, ng tingin ko dito noon eh. Pinagtatanggol ko to. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang din dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Syukran. Bow. Bakit hindi ni Sarah sinabing bow? Para nga siyang nagtutula, no? Grabe si Sarah, babae pa naman. At alam niya mismo kung anong nangyayari dyan sa pastoral department. Pero, tingnan nyo, maka-cover kay Kibuloy. Wagas. Grabe, disappointed ako masyado. Akala ko yung tatay lang niya ang corrupt. Pati pala itong si Sarah, corrupt din. Imagine, pagtanggol mo yung kriminal. Alam naman niya mismo kung anong pinagagawa niya ni Kibuloy. Kasi nung araw si Sarah mismo, nagpo-post yan sa social media. Sinasabi niya, lalong-lalo na pagka nung time na pina-stop ni Kibuloy yung lindol. Nag-post ba naman si Sarah noon na parang hindi daw taga Davao si Kibuloy kasi pagka hindi daw sila pumasok doon sa kingdom, yung kung saan sila, ibig sabihin yung Davao ay ma-cover ng tawag nito ng tubig o kaya yung mga building ay makolapse lahat. Narinig ni Sarah yun, nag-post si Sarah. Pero ngayon, kampi siya doon kay Kibuloy na ngayon. I don't know what happened. No, grabe talaga. Grabe talaga pagdating sa pansarili, no? Pansariling kapakanan nila. They will do everything. Oh, syempre, yung tatay niya na, ang administrator ng kingdom, susuportahan talaga niya. It's just so sad. Kasi hindi naman ganyan dapat, di ba? Kapag tayo ay inihalal ng mga tao, ang ating puso dapat for justice and not for our kumpanyero at kumpanyera, not for our friends. No, di ba dapat ganun? Pero bakit ganito ang mga galaw nila? Nakakasuka. Nakakasuka ang mga style nila. Grabe. Grabe, nakakasuka. Pero ito guys, meron akong ipakita sa inyong itong picture dito ni Tingnan nyo kung sino ang nandito.
90s pa to guys, itong picture na to. Tingnan nyo si Bongo. Parang chamuhoy. Nasa likod-likod lang. Kaya ang laki talaga ng utang nila na loob kay Kibuloy. Grabe. It's very disappointing, no? Ganyan ang kanilang loyalty sa kaibigan, hindi sa batas. Oh. Samantalang sila ay hinalal ng mga tao for justice. Pero iba yung kanilang iba ang kanilang interpretation of justice. You know, what can we do? Pero ito pang isa na I was really disappointed, no? So dito tayo, Muhammad Iqbal, hindi maitago ni Zubiri. Panig siya kay Pacquiao. Marami kayo kailangan tanggalin sa Senado ng darating na eleksyon. Panig talaga yan si Zubiri kasi matagal na yan pumupunta doon sa sa compound Nandoon pa ako nung time na yon. Matagal na yan nagpupunta si Zubiri, tumakbo yan ng congressman noon from Bukidnon. Lagi yan pumupunta sa compound ni Kibuloy. Andoon pa ako noon. Okay, ME, wala talagang kwenta yang si Zubiri, halatang pinapanigan niya. Yan kasama si Ruben. Isa pa rin to si Ruben. Imagine, puro kaibigan. Yung kanilang loyalty sa kaibigan talaga. Wala sa batas. Wala sa justice. Ganyan ang ating mga leaders, guys. Hindi pa tayo matututo nito, guys. Pumili naman tayo ng medyo maayos. Kahit ordinary people, basta may puso, may malasakit sa mga tao, may hinahangad na hustisya, bigyan naman natin sila ng pagkakataon. Tanggalin natin itong mga halimaw na andyan sa Senado. Lagay natin dyan si Engineer Toto Kausing. Meron pa sigurong magandang improvement na mangyayari dyan. No? Yung mga simple lang na siguro na tao, wag na itong mga sikat na wala namang laman ang utak. Walang malasakit sa mga tao. Imagine, pagtakpan mo pa yung criminal just because it's your friend. How is that? Anong klaseng logic yan? Anong klaseng logic? When it comes to justice, kahit pa pamilya mo, kahit pa kapatid mo o sino man yan, you have to favor the justice because it seems like you marry the justice. Hindi yung loyalty mo sa isang tao o pamilya-pamilya, kaibigan. Ano ba yan? Huwag ka na lang mag-public servant, mag-friend servant ka na lang, kaibigan servant, kaya family servant, gano'n na lang. Huwag ka nang tumakbong public servant kung hindi mo rin lang maipagtanggol ang public, ang kapakanan ng public, ng pangkalahatan. That's what it meant. Tingnan mo itong mga senator natin, mga leaders natin dyan. Nakakasuka, guys. Sana naman, meron pa tayong ilang buwan ba na mag-form ng mga bagong leaders na sisilang from different blood, from ordinary people, na alam kung ano yung dinadanas natin. You know? Yung pang-araw-araw natin na buhay, naintindihan kasi nilalakaran din nila. Itong mga elites, ilagay nyo dyan, tingnan nyo, inaapak-apakan lang tayo. Wala tayong kwenta, buhay natin, walang kwenta, sila lang ang may karapatang mamuhay ng maayos. Kasi kontrolado nila lahat. Hayaan ba natin na ganun, guys? You know, 80% of the Filipinos are ordinary people, no? Maswerte dyan sa Pilipinas kung may 20% na elite. Mostly sa atin, ordinary people, mga masa. Mga masa, gamitin naman natin yung maayos itong ating freedom of choice. Ano ba naman yan? Pumili naman tayo ng maayos para wag nang lumaganap ang ganitong criminality sa ating bansa. Wag nang magmayagpag. Tingnan nyo ito, si Kibuloy, na yung magpag ng ganito, it's because Duterte is protecting him for so many years. No? Kahit ilang beses na itong kinasuhan dyan sa Davao, nilalakad lang ni Duterte, quits. Quits ang kaso. Kasi andyan si Duterte.
Sa tingin nyo ba guys, kung si Duterte ngayon ang nasa administration, maimbestigahan yan si Kibuloy? There's no freaking way. Negative. Sa tingin nyo kung si Sara ang andyan, ang presidente, baliktad natin, at si BBM ang naging vice, sa tingin nyo maimbestigahan si Kibuloy ng ganito? No way. There's no way na mangyayari ito. Tingnan nyo. But God really works in mysterious ways. No? Nakaplano na ito lahat. God planned all these things to happen. Para ma-reveal talaga itong mga leaders na ito, ma-reveal din ang kabuangan nitong Kibuloy na to. At saka itong mga sumusuporta sa kanya, ma-reveal para, kasi ang laki ng tingin natin eh. Even myself, no? I admit naman, no? Maka-Duterte ako. Kasi taga Davao ako eh. Oh, doon ako lumaki sa Davao. O kaya maka-Duterte ako. No? Pero I'm very disgusting sa ganitong pangyayari. No? Siguro kung hindi ko rin alam, if I was naive, no? If I am naive as I was then, siguro ganun pa rin ako. Kahit itong mga ginagawa nila, bulag, bingi ako. Kasi yung loyalty ko, taga Davao eh. O yung mga hari sa Davao, doon ang loyalty ko. Kasi yun ang tinuturo sa amin. Oh. But then when you are more aware with your surroundings at magkaroon tayo ng malasakit at titignan natin kung saan talaga ang tama for everyone, dapat doon tayo kumanig. No? Kaya ngayon guys, wala na tayong ibutong Duterte. Mula ngayon, mula next election, kahit sino pa yan sila. Yung political dynasty dyan sa Pilipinas, basagin na natin guys. Magkaroon naman tayo ng lesson. Let's learn the lesson together. Let's create change. You know, if we don't create change, nothing will happen. And change start from us, you guys. So sana, siguro yan ang ating gawin nating tawag nito, yung kataga. Let's make change para sa bansa natin. Palitan natin yung mga politikong mga pulpul. Ilagay natin dyan ang mga simpleng politiko na may puso sa mga tao. At may utak. Alam kung ano ang batas. No? Yun ang natin guys. I-prioritize natin after all these things. Marireveal naman talaga kung sino yung mapagkatiwalaan pa, no? At sino yung hindi. Sana wag natin kalimutan. I-list natin yan. Isulat natin yan. Para pagdating sa eleksyon, wag na natin silang bigyan ng another chance pa na para tayo ay tawag nito kung sa sa term pa ni Kibuloy. Dubuton daw. Saan tawag na sa Tagalog niyan? Yung term ni Kibuloy. Ay, Diyos ko. Kaya tayo, let's learn the lesson from this situation, guys. You know, we have so many lessons to be picked up here.